doon sa Majid Boo, doon sa pag-alam ng permeability. So for air or any non-magnetic medium, no? Ayun, katulad ng soil, water, etc. The ratio of magnetic flux density to the magnetizing force is a constant value. Pero yung constant value na yun, no, depende nga doon sa material. So this constant is mu sub O, the permeability of free space or magnetic space constant. And is equal to, ayan, yung constant number 33 natin sa calcu, which is 4 pi times 10 raised to negative 7 Henry per meter. Or any non-magnetic medium, ayan, yung ratio ng B and H. Although, ayan, non-magnetic materials include air, exhibit a slight magnetic properties, ayan, this can be neglected. For all media other than free space, ayan, lalagyan na natin siya ng mu sub R or yung relative permeability na tinatawag. Relative with respect dun sa permeability ng free space. Yun kasi yung natin nagiging point of reference natin, yung permeability ng magnetic material. Okay? Kaya sinulat ko nung Lunes, di ba? Pwede, ayan, yung permeability ng ng isang material. So syempre, magkakataon kung pare-parehas kayo ng magnetic field intensity, okay? Nasaan na ba yun? Ito, ayan. Kung pare-parehas kayo ng magnetic field intensity, di ba? Pero iba yung napoproduce yung magnetic flux density, ayun, doon mo nalalaman kung permeable yung isang material or hindi. Kasi kapag wala kang masyadong napoproduce na magnetic flux density, ibig sabihin, di ba, mataas yung reluctance mo. Hindi ka nagkakaroon ng formation kasi ng magnetic field doon sa inner space ng material. Okay? So yan, permeability and yung tinatawag natin na BH curve. So kahit pa paano nga, di ba, nung Monday, ayan, natalakay na rin natin yung BH curve na kung saan mas makikita natin doon, no, yung point ng nadedegauss, yung point na kung saan yung ganito rin yung kalakas na amount na kailangan mong coercive force para madegauss. Or let's say, no, once na mawala yung supply, gaano kalaki rin yung residual magnetism na natitira. Okay? So yan yung mu sub R varies with the type of magnetic material. Depende. Since ayun, ratio nga siya ng flux density. So sabi nga natin, di ba, kung meron kang ayan, ratio nung dalawa, dahil same source lang yung binibigay mo, pwede makancel to. So dito sila magkakatalo. Kaya lalabas yung mu sub R is flux density in that material all over do sa flux density ng vacuum. So ayun, from its definition, yung mu sub R for a vacuum or let's say no, yung air is 1. So yung mu sub O, mu sub R is equals to mu, which is called absolute permeability. So yung absolute is product between, ayan, relative and permeability of free space. So by plotting measured values of flux density against the magnetic field strength, ay makakabuo tayo ng tinatawag na magnetization curve. Yun nga si BH curve. Okay? Pero syempre, ayan, yung curve natin is, mapaplot mo siya, depende rin dun sa, yung sa supply. Okay? Yung polarity ng supply na nilalagay mo dun sa magnetism. Kaya yan, nagkakaroon ka ng tawag dito parang North Pole at South Pole, di ba? At nagre-reverse din siya ng direction. Okay? So the relative permeability of a ferromagnetic material is proportional, no, to the slope of the BH curve. So thus varies with the magnetic field strength. So the approximate range values of relative permeability mu sub R for common magnetic materials. So ito kasi yung pinakasikat sa atin, no, sa EE, yung silicon iron. Yan kasi yung ginagamit nila transformer, generator, motor, ayun. So yan, cast iron, mild steel, silicon iron, so nasa 1,000 yung value niya, no? So, kadalasan yung mga problems mo for board exam, mapapansin mo, no, meron kang given parati na kadalasan silicon iron, pero pag makikita mo, sa kada problem, paiba-iba yung value ng silicon iron. Minsan nasa 3,000, minsan nasa 1,500. So, ang ibig sabihin lang nun, ang hirap, pag walang sinabing exact value ng silicon iron, no, parang ang hirap hulaan nun. Kasi siya, may range siya, hindi siya yung payak na value.
let's say yung specific resistivity ng copper, 'di ba? Ano siya 1.724 times 10 raised to negative 8. Yung payak yun, hindi siya masyadong gumagalaw ng malaki. So kapag hindi binanggit yung specific resistivity ng copper, madali kagad siya isulat. Hindi katulad sa silicon iron. Kung igugrupo mo lahat ng silicon iron na problem sa EMAGs na lumalabas sa board exam, hindi consistent na let's say 3,000 parati yung lumalabas na value. So yan, cast steel, mu metal. So masyadong wild rin yung mu metal, no? 200 to 5,000. Kasi yan staloy. So parang ganun din siya. So yung medyo manipis yung range is yung cast iron, si mild steel, cast steel. Pero yung si silicon iron, mas okay pa siya compare kay mu metal. May mga mu metal na lumalabas sa pangit or sa staloy. So yan, kahit pa paano, pamilyar na kayo dyan sa no, yung sa BH curve. So yan, ano lang natin, no? Balikan lang natin ulit yung terms, tapos sa problem solving na tayo. Okay, yung pagkatapos ng problem solving, kumbaga okay na tayo for this day, okay? Talagang pinigil ko lang nung Lunes kasi tingin ko na-over na talaga tayo. Na-overload na tayo sa dami ng information, okay? So ayan, balik tayo ulit. Coercivity. Dali lang Alam ko, ayan, coercive force, no? Parang halos same lang sila nun dito. Ayan, coercivity is the measure of magnetic materials resistance, no? To becoming demagnetized, okay? Coercivity, yun nga yung resistance mo para ma-demagnetize. Ang coercive force naman is yung force na kailangan mo para ma-demagnetize. Pero yung coercivity, yung ability ng material na, ayun nga, yung resistance na ma-demagnetize. Specifically, it is the amount of the reversal, ayan, external magnetic field that must be applied, ayan, completely to eliminate the material's residual magnetism. So ayan, kung mabalikan lang natin, no, ayan, di ba, nasa negative na tayo. Pero hindi pa rin natin na demagnetize, okay? So malakas yung kailangan natin na coercive force, di ba? Or ito yung parang area ng resistivity ng isang magnetic material para natin siya ma-demagnetize. Kasi di ba at this point, yung magnetic flux density mo is 0. Na-demagnetize na talaga siya, okay? At mapapansin natin, di ba, at this point, yung magnetic field intensity mo or yung magnetic force mo is negative na siya. So talagang kailangan mo ng opposite side ng magnetic field para siya, madegos, okay? Or ma-zero mo yung magnetism. So retentivity, ayan yung ability ng magnetic material nga, di ba? Parang remanence lang. To retain a certain amount of magnetization after the external magnetizing field has been completely removed. So halos same na same ng remanence, okay? So dito, at this point, di ba? At this point, yung Y is 0. Okay, at this point, Y is 0. So ayan, di ba? Pag nawala yung source mo, nandito na siya. Kumbaga, ang galaw lang yan naman dito, di ba? Pak, pak, pak. O, dito 0. Pagdating dito, negative side na sila. Dito, naka-positive. So, ito yung 0 point. So, mapapansin natin, di ba? Kapag nawalan ng source, base sa curve, meron pa rin siyang amount of, okay, flux density. So, kumbaga, yan yung tinatawag natin na residual magnetism. Tapos, ayun, yung ability niya, ang tawag is retentivity. Yung ability niya para ma-retain. So yung tandaan na nga lang, yung concept nga ng residual magnetism or yung retentivity, no, yung ability ng magnetic material na makapag-store ng magnetism kahit mawala yung source. Napakahalaga niya kapag nasa DC machines na kayo. Especially dun sa type ng DC machines na tinatawag na self-excited machines. Okay. Kumbaga, sige, ano na lang natin. Sulat na lang natin dito. May space pa ba? Dito siguro. Ayan, dito pa. Ayan, mahalaga siya para sa mga self-excited machines. Kaya kapag nagano na kayo, electrical machines 1, maglo-loop back kayo dito sa sa concept na to. Ayan, sa DC machines. Mahalaga yung concept ng retentivity.
Tapos ayan, meron na tayong apat tuloy, tatlo. Ayan, tatlo na mga material kung paano natin siya i-classify na paano siyang magnetic material. So diamagnet, ferromagnet at paramagnet. Parang pinakamasarap na na ihuli dito yung ferromagnet. So ayan, diamagnet, relative permeabilities of this material is slightly less than unity. So ibig sabihin, 'di ba, mas mababa sila sa 1. Talo pa nila si air. Si air kasi 1 eh, 'di ba? Yung water tsaka yung let's say soil. Okay, so sino-sino sila? Bismuth, ayan, silver, copper, and hydrogen. Okay, so tandaan no, ayan, nire-repel nila, 'di ba, yung lines of force. So sa paramagnet naman, ihuli ko na lang si ferromagnet, no. Sa paramagnet naman, this relative permeability is slightly greater than unity, so mas mataas na onte sa 1. So ayan, mas capable sila ma-magnetize slightly. So sino-sino sila? Si aluminum, si platinum, tas ayan, oxygen. Okay? And then yung ferromagnet naman, ayan, ito. The relative permeabilities of this material are much greater than unity. So kadalasan sobrang taas. Ayan sila iron, cobalt, at nickel. Kaya ayun, gamit na gamit sila, di ba, for electromagnet. Yun nga lang, pinag-usapan rin natin na lalo na no kapag meron kang machine na AC supply yung magra-run through dun sa isang AC machine, eh mas maganda yung ferromagnet dahil lalabas yung BH curve nila is napaka-nipis. Ayan, katulad nito nasa pinaka-kanan. So, ibig sabihin, kapag alternating current yung sinalpak mo, di ba, papalit-palit sila, eh, walang problema. Makakasabay siya ng onte. Hindi ganun kataas hindi ganun kataas yung heat na mapoproduce because of hysteresis loss. So, the more na makapal yung BH curve, mas malaki yung hysteresis loss na napoproduce, mas malaki yung coercive force na kailangan mo para ma-demagnetize. Hindi ka na naman ferromagnetic material. So yan, with that, magsasagot na ako ng problems natin para dito sa yung sa Majin Buu na formula. Wait lang. Okay, so continue lang natin. So yun, pa-update na lang pala ako yung para sa next week, no? Kahit sa GC na lang. Kung magma-Monday ba tayo na 6 to 9 or Tuesday na lang. Okay na mas maaga. Actually nga, tawag dito. Ayun, pasensya na guys kung nagkakaroon ng emergency. Kanina nga, tawag dito, tinawagan nila ako eh. Kung pwede daw ba akong magturo sa Friday. Kasi nagkasakit yung mga co-instructor ko. Tapos sabi ko, ay naku, patay, hindi po tayo pwede. Kasi may kasal akong aatenan at long time ago, in the galaxy far away na imbitahan na ako sa kasal. Kaya yung July 10 is na talaga. Naka-book na talaga yun. Tapos yung sunod na kasal natin ko is naman July 26. So dalawang kasal yung atin natin for this for this month. Okay, so number 1. So a flux density of 1.2 Tesla is produced in a piece of cast steel, no? By magnetizing force of 1,200 ampere per meter. Sabi nga natin, no, yung magnetizing force, pwede siya i-express as ampere per meter. Kahit wala yung turn na salita. Okay? So, find the relative permeability of the steel under this condition. So, sulat muna natin yung mga parameters ng problem. So, given required then solution. Okay. So, beta tapos H, ang hinahanap is mu sub R. So, yan, 1.2 Tesla, 1,250 ampere per meter. Ayan. So, yun nga, pwede natin simulan na yung magiging mnemonic natin is Majin Buu. Okay? At times, no, may mga ibang parts sa na hindi ko kabisado yung formula.
Na tipo magsisimula muna ako sa mnemonic ko bago ko buuin yung formula. Katulad nito, hindi tayo dediretso sa mu sub r. Ang gagawin muna natin yung Majid Boo. Di ba kapag in-expand natin yan, yung B is equal sa mu sub O, mu sub R, H. Mu sub R yung hinahanap, di ba? Hindi lalabas, B all over mu sub O multiply by H. Okay? So with that, pwede na natin solve. So medyo mababa to, no? 1.2 Tesla. Or baka pwede pala mataas, ang baba na nasa baba eh. So 4 pi times 10 raised to negative 7 Henry per meter multiply by 1,250 ampere per meter. So is equals to, so yan, hugutin natin yung calculator natin. So 1.2, tapos ang gagawin na lang natin is hugutin si constant number 33. So kung nakakanon ka, shift yung convert para ma-trigger natin yung constant value or C value. So kapag ano, no, kapag Casio, ayan, yung kapag Casio or Carse, kapag may kausap kang makulit na bata, no, yung binabara ka na lang na wala namang sense yung sinasabi, no, ship 7. Ayun, so pagka, ano, Casio or Carse, ship 7. Ship 7 tapos 33. So ayun naman, sa atin naman, sa Canon, ship convert yung C value, 33 tas equals. So yan, matitrigger mo na yung mu sub O. At pwede na natin ilagay yung magnetic field intensity natin, si 1,250. So yan is equals to 763. Okay, so 0.943. So tandaan yung relative permeability is ano siya, unitless entity. So yan yung sagot natin, no, for number 1. So yung bigyan ko kayo ng ano, no, counting time para ma-finish pa copy yung ano, solution. Okay guys, mukhang may ano, may bagong development. Mukhang di na yata natin kailangan ano. Mukhang pwede na tayo ng Monday. So pinapa-assure ko lang. Sir, 1 to 4 po ng Monday. 1 to 4. Okay, sa wait lang ah. Merong prop na nasa SEA namin. Tinatanong sa akin ngayon eh, wala, nasa Baguio ako eh. Okay, so tingin ko pwede na tayo second problem. So bali ang magiging activity natin sa Lunes, ang gagawin ko is magdi-discuss muna ako ng ano, yung para sa lecture 2. Mamaya siguro ano, i-upload ko na yung handout para doon. After ko mag-discuss ng para sa lecture 2, ayun, after ko mag-discuss, magsi-sit work na kayo. Sabi ko nga 'di ba kapag face to face, nagpapa-sit work talaga ako. So yun, after ano siguro kapag mga 30 minutes na lang bago matapos yung klase, magche-check na tayo. Ayun, bali ganun yung gagawin natin. Okay? So, yung bali ang checkan natin sa Lunes is yung supplementary problems nito, pati yung supplementary problems nung ituturo ko sa Lunes. Bali ganun parati yung ano natin, yung parang takbo ng lecture kapag face to face. Magtuturo ako ng mga 1.5 hour. Pagkatapos yung 1.5 hour naman, ano tawag dito, kayo naman yung ano yung magso-solve. Tapos siguro mga 30 minutes or 20 minutes bago matapos yung klase, doon na tayo mag-check. Tapos ayun, baka pag magpa-board work din ako sa inyo para total kaunti lang naman kayo, makakaikot kagad kayo. Para extra lang sa ano pandagdag na grades.
Okay? So, iyan na natin si number 2. I-crop lang natin. Nagulat ako, biglang bawi eh. Siguro naggulo-gulo schedule namin dahil may nagkasakit. Siguro meron silang ginalaw sa, ayun, yung itong darating na Biyernes. Ayun, hindi na magagalaw yung Lunes ko. Kaya pwede na tayo magkita ng Lunes na what the fuck. Okay. So yan, in-affirm ko lang, wala nang pagbabago yan ha. Baka mamaya, na naman. Kasi kinakausap ko kayo para to sa changes. So prepare ko lang muna to para mamaya, dire-diretso na yung given required solution. So kapag nag-face to face tayo, tawag dito, sa board work ninyo, ang gagawin ko, isusulat ko na to. Yung sa mga magbo-board work to. Yun nga lang, kapag pupunta ka ng board, ang kailangan mo na lang is sarili mo tsaka calculator. Bawal mo dalhin yung papel mo. Dahil yung given required solution, nakasulat naman na. Yung given required, nakasulat na. Ikaw na lang magsusulat ng solution. Dahil na sagutan mo na siya sa bond paper mo or notebook, kaya mo na to. Okay? So, i-challenge tayo nito. So, may keyword dito. Baka di natin mapansin. Ang hinahanap is H. Wow, dalawa. Okay, so number 2. Determine the magnetic field strength, which is yung H, or yung magnetomotive force. And the magnetomotive force required to produce the flux density of 0.25 Tesla in an air gap. Ayan siguro natin to. And highlight natin. Kaya yan, nilagay ko rin yung air. So lalabas kasi ang material natin is air. Nagtatanong tayo na magnetic field strength at magnetomotive force dun sa air gap na mayroong length of 12 mm. So gawin na lang natin siyang meter. So 12 times 10 raised to negative 3. Yung milli, di ba, is times 10 raised to negative 3. So yan, sagutan na natin ito. So ayun nga, di ba, yung mnemonic natin dyan is si Majin Buu. Tapos later na lang tayo mamblema. So yung B is mu, imagine, UH. Or pwede natin sabihin mu sub O, mu sub R, H. Di ba nga kapag air, ito ay 1. Pwede tapos na. Yung H natin is equal sa B all over mu sub O, mu sub R. Okay. So bali 0.25 Tesla all over, 4 pi times 10 raised to negative 7 Henry per meter dahil air 1. Okay? At magkakaroon na tayo ng magnetic field strength or magnetic field intensity. So siguro edit na lang natin ito. N1. Tapos yung nasa taas is 0.25. Pak. Ayan, mataas no? Pindutin natin ito ENG. Ayan, so lalabas yung magnetic field strength natin or magnetic field intensity natin is 198.943 times 10 raised to 3. Ayan, ampere per meter. So, counting commentary lang. Nang dahil dito sa sinod natin, naalala ko yung objective type. Okay? Yung objective type na sa ganitong lugar, kailangan mo ng napakalakas na magnetomotive force or magnetic field strength. Yung sa yung sa objective type na yun, ang sagot doon, nakalimutan ko kung tanong siya sa machine eh. Kasi siya yung term na ginagamit sa machine. Okay? Ang sagot doon is, si air gap. Talagang kailangan mo ng napakalaking magnetizing force para maitawid yung magnetic flux from one side to another. So susunod natin is magnetomotive force.
tandaan natin, di ba, yung ano natin, magnetic field intensity is Ni per unit L for MKS. Eh di ba yung Ni is magnetomotive force. Okay, per unit length. Kaya yung magnetomotive force natin, pwede natin masabi is equal siya sa HN. Okay? Ganun yung mangyayari. Kaya yan, yung magnetomotive force natin is equals to 198.943 times 10 raised to 3 ampere per meter. Okay? Multiply by yung air gap length na 12 millimeter. O, makakancel yung meter. Ayan, ampere na yan. Ampere turn or ampere. So, i-multiply na lang natin ito sa 12 milli. And times 10 raised to negative 3. So, ayan yung magnetomotive force natin is equals to 2,387.324. So, ampere. Or, ayan, lagyan natin ng ampere turn. Yan yung mga answers natin para sa problem number 2. With regards sa permeability, magnetic field intensity, and magnetic flux density. So yun, kapag minagnetize mo or binigyan mo ng magnetizing force yung isang material, gaano ba karami yung flux na mapoproduce? Kung marami, siya ay permeable. Pero kung hindi siya na mamagnetize, wala siya pinoproduce sa magnetic flux density, hindi siya permeable. Okay. Okay, so tingin ko pwede na tayo sa yung number 3. Last problem. Pagkatapos, roll call na lang ulit ako, no? Okay. Hala, naiyak ako. Para ayaw ko resolve yung problem. So parang gusto ko gusto ko kopyahin yung drawing nung yung number 3 natin, no, nung last. Since rin to, paikot din to. Dali lang recoil of printers ng magnetic material. Yes, made po. Hindi yun po. Magnetic flux density, total flux in the ring. Okay, sige, wait lang hiramin ko lang yung drawing nito. Ay, wait. Tatamaan yung letter N eh. Tapos dali natin dito. Dahil ring din to eh. O, diba? Ayun lang. Dali lang. Ba't sumama to? Wait. Ayan, pwede. Ayan. I-atla natin. Ayan. Sige, prepare ko lang yung yung mga data bago natin sagutan. Tapos, solution. May 300 turns. Score dito na lang. The ring has... Oh, may circumference agad. Mabait yung problem. Dali lang Inaalam ko kung ito yung yung bilog na square. Mabuti. Hindi yata to. Okay. Kasi para naalala ko, para may problem na bilog siya, pero kung gagawin mong 3D, parang bilog. Pag kinat mo ng cross-sectional, hindi siya bilog. Square siya. Yung parang let's say, ito, donut. Di ba, pag bumili ka ng donut,
hatiin mo yung donut. Ito, yan, di ba? Let's say, hatiin mo yung donut. Ayan siya, pabilog siya. Okay? Eh, di ba yung bearing ng kotse, di ba? Ayan, let's say, yung bearing ng kotse or bearing ng mga gulong, di ba pag hinati mo, ayan siya, rectangular. O tapos, di ba, ayan, pa-circle pa rin. Pero ano siya, rectangular, okay? Yung cross-sectional area. Yung donut kasi kapag hinati mo, ayan, pabilog na, bilog pa, okay? So yun ah. Pero yung mukhang hindi naman yata siya yun. Okay. Tapos current. 1, 2, 3, 4. Oh. Tapos yun, calculate the magnetic field strength. Tapos flux density. Tapos total flux in the magnetic ring. Okay, so number 3, yung pinakahuling ano natin. Huling problem. So ngayon, meron tayong coil na meron siyang 300 turns. And is wound uniformly on a ring of non-magnetic material. So tandaan no, ano to? Keyword to. The ring has a mean circumference of 40 cm. Gawin na lang po natin na meter. So 0.4 meter. And a uniform cross-sectional area of 4 square centimeter. Mamaya, trabahuin natin yan. Ah. So the current in the coil is 5 ampere. Ano daw yung magnetic field strength? Tapos flux density. Tapos yung total magnetic flux in the ring. Okay? So ngayon, para makuha yung H, pwede natin ulit gamitin si Majin Buu. Pero ayun, mukhang hindi tatalab dito yung Majin Buu. Ang kailangan natin gawin dito is yung Ni per unit L. So tandaan, sinasabi nga natin yung L is yung length ng magnetic path. Yung length na tinravel ng magnetic flux. So bali dito, yung nagmumukhang length natin ay si circumference. Katulad ng last problem natin. So dahil lahat nandyan na, pwede natin masolve yung H. Which in turn mamaya, siya yung gagamitin natin para makuha yung magnetic flux density. So yan yung H natin is equals to 300 turns multiplied by 5 ampere all over yung magnetic path length, 0.4 meter. Kaya magkakaroon tayo ng magnetic field intensity or magnetic field strength, no, na yan na natin sa calculator. So 300 multiplied by 5 all over 0.4 pack. Ayan, so 3,750 ampere turn per meter. Okay? So yun naman, pagdating naman sa beta, doon natin gagamitin si Majin Buu. So yung beta is equal sa mu sub O, mu sub R, H. So meron na tayo mu sub O, di ba? Si constant number 33 sa calcu. Pero ang tanong, yung mu sub R. Katulad nga ng sabi ko kanina, ito ay body language. Di ba based sa pinag-aaralan natin kanina, yung panimula, ay, dali sa kabila pala yun, sorry. Yan lang, lilipat ako dito, ayan. Dali, ito, ayan. Di ba? For air or non-magnetic medium, di ba, yung ratio daw is a constant. So yan, hence, for air and non-magnetic material, yan yung ratio. Ay di lalabas, yung relative permeability natin sa non-magnetic material is 1. From its definition, yung vacuum 1. Ay di ibig sabihin, kapag meron tayong mga non-magnetic material, si water, si soil, si air, ayan, 1. For non-magnetic material. So wala siyang specific na binanggit, no? Pero ayun, maging sensitive na lang kayo kapag meron kayong problem na kayo yung mag-e-evaluate kung non-magnetic material. Let's say PVC. Di ba kung saan nakalagay yung mga wire? Kaya di ba hindi naman na ma-magnetize yung yung
PVC, di ba? O, kaya ayun, lalabas ng magnetic material yung PVC. So yan, sagutan na natin ito. Yung magnetic flux density is equal sa 4 pi times 10 raised to negative 7 Henry per meter. Okay, multiply by 1 for non-magnetic material. And then yung magnetic field intensity natin or yung magnetic field strength na si 3,750. So yan is equals to, gamitin na lang natin itong answer, no? Tapos hugot kay constant 33. O, tapos na yan. Kahit wag na natin multiply by 1. Yun na yun eh. Okay. So yan, 4.712 times 10 raised to negative 3 Tesla. Ayan yung magnetic field, magnetic flux density natin. And then last, yung magnetic flux. Eh di ba yung magnetic flux density is flux per unit area. Kaya kapag naghahanap ka ng flux, Mobile Legends lang yan. Eh, yung magnetic flux, di ba, parang MOBA. Di ba? Yun nga lang, magkakaroon tayo ng challenge para sa 4 square centimeter. So, tandaan, no, yung Tesla is Weber per square meter. Kaya pwede natin masabi, yung flux natin is equals to 4.712 times 10 raised to negative 3. Yung Tesla, pwede natin siyang i-express as Weber per square meter. Okay? Multiply dun sa area natin na i-convert natin. Si 4 square centimeter, ililipat natin para maging square meter. So, 1 meter, 100 centimeter squared. Okay, wait lang. Okay? So, yan, magkakaroon na tayo ng magnetic flux. So, para nangyari, dire-diretso, ano lang, isang divide, tas puro times na lang. Okay, so multiply na natin. So, yan, bali 4. Shortcut ko na lang to, 4 all over 100 squared. Ganun yung lalabas. Okay, so mas lalo pang bababa. So, yan, bali yung magiging sagot natin is 1.884 times 10 raised to negative 6 Weber or 1.884 micro Weber. At ayan yung mga answers natin, no, sa mga problems natin dito sa part 2 ng lecture 1, yung about sa magnetostatics. Sir, hindi po natin i-round off. Yung, Ay, okay lang yan. Normally kasi ako, tawag dito, nagtatruncate na lang ako eh. asan? So yung kapag nag-solve kayo, siguro ito, di ba, let's say, board exam, may choices. Kung mapapansin nyo, ito yung ginawa natin sa number 3. Tatlo yung hinahanap, di ba? Tapos, mapapansin nyo, yung nasolve mo sa una, gagamitin mo sa pangalawa, tapos yung pangatlo, nanggaling sa pangalawa. So, kung titignan nyo yung solution ko, all throughout, dun sa let's say, galing ako number 3. Number 3 lang yung sasagutan ko. Hindi ako nagbawas ng decimal. Nagbawas na lang ako ng decimal nung final answer. Tapos ang ginawa ko is truncate. Eh tingin ko hindi naman masyado siya nakaka-apekto kung kung may choices yung yung exam. Eh kung mag 1885 yan, edi 1885. Okay. Pero yan, ako normally ang ginagawa ko truncate. May numerical methods na ba kayo? Nag-numerical methods na ba kayo? Hindi Next pa. sem pa po, sir. Okay, next sem. Alam ko kasi parang nabanggit doon sa numerical methods na in terms of accuracy, no? Yung parang mas accurate kapag magtatrancate ka compare sa i-round up mo siya. Kung gagamitin mo yung yung value sa next process of solution. Pero yun sa board exam kasi, ang masasabi ko, let's say, ang problem na sinusolve mo is 3 steps. Sabi natin ito, kung ang isosolve ko dito is yung magnetic flux ng ring, 3 steps. Kukunin ko muna yung H, kukunin ko muna yung beta, and then makakapag-solve na ako ng flux. So, mangyayari, lahat ng process ng solution ko, hindi ako nagbabawas ng decimal. Pwede na akong magputol kapag nandun na ako sa final answer. Pero during the process,
hindi ko siya babawasan. Kasi ano eh, delikado yan kapag, let's say, pang board exam to kapag magkakalapit yung choices, for example, eto, putulin ko to, gawin ko siyang 4.712. Okay? Sa papel ko, nakasulat na 4.712. Ayan, ito pala. Di ba, ayan, kita nyo. Sinulat ko sa papel ko, 4.712. Pero ang tanong, yung nangyayari ba sa calculator ko, 4.712 yung in-input ko? Hindi. Ang naka-input is lahat ng decimal. Kumbaga yan, sa notes or sa whiteboard or sa glassboard, pag nag-face-to-face tayo, kung magsusulat ako, 3 decimal lang yung sinusulat ko. Pero actually, kapag nag-solve ako sa calculator, lahat kasama. Lahat ng decimal sinasama ko. Or let's say, di ba, ito, i-store ko yan. Ship, RCL, let's say, papadala ko sa letter E. Para mamaya, kapag nag-solve ako, huhugutin ko na lang yung letter E para kasama lahat ng decimal. Pero syempre, sa notes, hindi ko sinusulat lahat ng decimal sa notes. Tatlo lang yung sinusulat ko. Okay? Pero pag nag-compute ako, lahat ng decimal place, sinasama ko talaga. Pero yun, pagdating sa final answer, hindi, bibihira nyo ako nakikita nagra-round up. Normally, truncate ang ginagawa ko talaga. Pero yun, let's say, wala naman siyang issue sa akin. Wala pa naman nangyari na, let's say, kahit board exam problem yung napahabak yung estudyante dahil ginaya rin nila ako na nagtatrancate. Ang tinatrancate ko lang is yung final answer. Pero, ayun, yung during the process ng solution, 3 decimals lang yung sinusulat ko sa notes ko. Pero, ayun, yung nangyayari sa calculator ko is lahat. Ay, wait lang. Tinamaan kasi yung wire eh. Nagloko na naman. Dali lang, wait lang Dapat pala, dinala ko isa kong adapter. Dali lang guys. Pasensya na sa technical difficulties. Nagpalit na ako ng USB cable kasi yung kapag nasagi siya, nawawala. Naggagalaw kasi ako ng mouse kaya nasagi. Ito, try natin ulit yung wifi. Sana okay na. Accept. Okay. Ayan, balik tayo ulit dito. Ayan. So, kung makita nyo mga na 3 decimal lang yung sinusulat ko, ayun, sulat lang yun. Pero yung nangyayari sa calculator, lahat-lahat sinasama ko. Check ko lang yung mga una ko sinold, no? Ayan, kung mapapansin nyo, 3 decimal ako magsulat. Pero lahat, pag nag-solve ako, lahat nakasalpak. Bisitahin natin yung mga problem kanina. No? O, diba? Answer. So, kapag yung answer yan, yung buong lahat ng decimal nito kasama. Pero yung kung magsulat ako, 3 decimal ko lang siya. Pero yung nangyayari sa calculator ko, actually, hindi ako nagbabawas ng decimal. Lahat kasama. Tignan ko yung mga pag-solve natin nung nakaraan. Puro direct substitution pala to eh. Iilan lang yung natin yung two-stage solution. Okay. So yun, ayun, kung meron akong may advice sa inyo for board exam purposes, hanggat maaari, huwag kayong magbawas ng decimal. Okay? Matuto kayo gumamit ng storage function ng CalQ. Diba, let's say ito, ship, RCL, ipadala ko sa letter A. Para mamaya kapag nag-solve ako, i-call out ko na lang si A. Lahat ng decimal kasama. Pero syempre ayun, kapag nag-notes ka ng solution mo, ikaw na bahala doon kung ito 2 decimal place mo lang or 3. Syempre, ang weird naman kung isusulat mo lahat ng decimal, ang dami niyan. No? Yung sinusulat mo, putol lang. Pero yung nangyayari sa calculator mo, lahat-lahat kasama. Okay? So yun, tingin ko naman sa review center, ganun din yung ginagawa namin. Pag mag-solve ako, puro 3 decimal lang. Pero let's say, 3 steps yung solution. Ayan, sulat ng 3 decimals. Pero yung nangyayari sa loob ng calculator ng mga estudyante, lahat ng decimal ay kasama. Kasi
let's say, no, yung sa circuits 2, meron akong hindi makalimutan na problem dun eh. Alam ko ano siya eh, sinample ko siya sa YouTube video ko. Yung may isang problem dun, na kapag ginalaw mo ng ginalaw yung decimal, yung puro 3 decimal place ka or 2 decimal place, tapos round up ka ng round up, yung gagalaw yung sagot mo ng ano eh, ng malaki yung paggalaw. Hindi ko makalimutan yung problem na yun kasi meron akong dalawang student na magkaibang batch na ayun, after ng midterm nila, chinekan namin. Biglang napit sa akin. Sir, parehas tayo ng ano, ng process ng solution. Kaya nga lang, ano eh, tawag dito, nagtuto decimal lang ako, kaya ito naging sagot ko. Hindi ko pinagbigyan para di niya makalimutan. Kasi sa ano niya, 2 decimal place, 2 decimal, di ba, sinulat niya sa notes niya, 2 decimal place. Kapag nag-solve din siya sa calculator niya, 2 decimal place din. Alam niyo yung nangyari, yung sagot yata nasa 300. Yung dahil sa kaka 2 decimal place niya, yung sagot niya lumipat ng 200. Eh merong nasa 200 sa choices, tas malapit dun sa sagot niya. Eh di yun yung kinuha niyang sagot. Eh kaya lang, syempre sa board exam, dapat you can solve as accurate as can be. Kaya yun, nung kami, hindi ko pinagbigyan. Tapos sabi ko, dapat matuto siya doon sa storage function ng calculator niya. Pwede mong isulat sa notes mo na 2 decimal place, pero dapat yung nangyayari sa calculator mo, lahat ng decimal kasama. So actually, hindi ko in-expect yun, nagagalaw by 100 yung sagot niya. Tapos ayun, siguro 2 years later or 3 years later, nung sinolve ko ulit yung problem na yun, may lumapit na naman na estudyante sa akin. Sir, parehas na parehas tayo ng solution. Kasi tinignan ko talaga. Parehas na parehas nga kami. Kaya nga lang, ayun, nakalimutan ko kung ilang decimal place siya. Gumalaw din yung sagot niya. Ayun, hindi ko pinagbigyan. Sabi ko kasi sa board exam, ayun, dapat kailangan mo isolve yung problem as accurate as can be. So, dapat marunong ka mag-store. Kung hindi ka marunong mag-store, isusulat mo yan sa katutak na decimal na yan. Okay? Pero madali lang naman yung store, ship RCL. Ay, di ba? Let's say, puntahan pa natin yung ibang sinolve natin kanina. Eto, yan, di ba? Pwede na, di ba? Pag equals mo, pack. Tapos padala mo sa letter B, ship RCL B. Pag kinuha mo ngayon yung B, kasama na yung baka decimal niya. Ayan. Para yun, pag nagsosolve ka, maliit na lang rin yung tinatype mo, hindi ka na nagtatype na mahaba, i-call out mo na lang. Depende dun sa sa letter. So tandaan niyo no, pangalan nito, si Canon, mapa F789 version 1 or version 2. Pati number kayang gawing storage function nito. Ito, padala ko to sa number 7. Tignan niyo ha. Hindi kayang gawin to ni Casio at ni Carsi. Ship RCL, papadala ko sa 7. Nasa loob na ng number 7 ito. So ito, bawal ko siya i-alpha 7. Wala tayong ganun. Para ma-call out mo to, gagawin mo recall 7. Tapos ayun. Na-store ko siya. Sige, tignan natin, sample natin ha. Tapos times natin sa 12 12 millimeter. 7. Pero yung nakastore sa 7, ibig sabihin yan. Times 12 millimeter. Pak. Di ba? Na-store ko sa loob ng 7 yung yung answer kanina. So yan yung kagandahan ng Canon, no? Yung from 0 to 9, pwede ka mag-store dyan. Kumbaga, marami kang storage. Hindi lang si A, hindi lang si B, hindi lang si C. Kung tama lang pagkakaalala ko, bawal ka lang bawal ka ship solve. Dali lang. Padala ko lang to sa letter Y. Ito sagot natin. Dali. Alam ko bawal ka mag-ship solve ng number. Sige, balikan natin to ha. Sige, try natin magpa-ship solve. Okay. Alam ko bawal eh. Ay, dali ha. Try ko lang ha. Kaya ko lang nakita to. Tignan natin kung mag-ship solve sa 7. Ngayon ko lang na-try ito ha. Tignan natin or magmamat error. Alam,
Lupit! Kaya ko na nalaman to. Kaya ko na discover to, class. Kaya ko na nalaman to. Na pwede ka pala mag, sheet solve sa, sa number. Okay, di ba? Ang galing, kaya ko na nalaman to, yung discover ito, Ayan. So, pwede ka pala, mag-sheet solve gamit yung, yung number. So, let's say, palitan natin. Number 1. Recall 1. Okay, tapos recall 1 ulit tayo dito. Para pag nag-shift solve, isi-shift solve niya si 1. Try natin Shift solve. Di ba? Yan, pwede pala tayo mag-shift solve ng number. Ayun. Mabuti na lang pala, naka-online class tayo ngayon, no? Hindi ko ito ma-discover kung di tayo naka-online class. Kumbaga, lang ako, nag-free will lang ako sa calculator natin. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala tayo mag-shifts. Grabe, lupit pala ng canon, ibig sabihin. Ang dami mong pwedeng gamitin for shift solve. Hindi lang si X, Y, M, A, B, C, D, E, F. From 0 to 0 to 9, pwede mo rin gamitin. Ang lakas pala na ito. Ayan, dali. Recall 0 pala. Di ba? Pwede rin si 0. Hindi po ako ahente ng tawag dito ng canon. Okay, so minamaximize lang natin yung paggamit ng mga calculator natin. So yan, newly discovered. Pwede natin gamitin yung number as a variable para sa shift solve. Yun nga lang, tandaan nyo guys, no? Ayun sa mga nakakanon dyan sa inyo, hindi mo pwede gamitin yung alpha, blah, blah, blah. Kasi di ba sa mga A, B, C, D, E, F, X, Y, M, pwede natin gamitin yung alpha, C, para i-recall yung C. Pero dito kasi, bawal tayo mag-alpha 7 or what. Para ma-call out siya, recall 0. Tapos ayan, pwede mong i-back. Tapos pwede ka mag-multiply ng iba. Yun lang yung paraan para ma-call out siya, no? Recall number para ma-call out mo yung number. Tapos, kung gusto mo siya gamitin sa equation, pindutin mo lang yung back, ito, directional path. Tapos, maglagay ka. Kasi magsasolve na siya. Ayun. So, thank you for that, yung question, yung about sa ba't hindi ko ni-round up. Ayan, na-discover tuloy natin yung yung pwede pala tayo mag-shift solve gamit yung variable na number. Ayun. So, ayun, hindi naman siya masyado nakaka-apekto sa pinaka-answer as long as na magpuputol ka sa final answer. Huwag niyo ugaliin na kada step ng solution is nagpuputol kayo ng decimal kasi baka mamaya lumayo yung sagot. So, syempre, sa subject natin, kung ang maging exam ninyo is walang choices, i-consider ko yun na as long as natama yung process ninyo, kung gumalaw-galaw na onti yung sagot nyo, walang problema doon. Pero kapag yung exam nyo kasi is may choices, kailangan mo siya makuha. At tandaan niyo kapag ang exam is multiple choice, sinolve po yung problem na yun na hindi nagbabawas ng decimal. Nagbabawas na lang doon sa final answer. So yan, thank you for that question. Meron pa po bang tanong yung iba? Ay, mukhang wala na po. Bali, magro-roll call na lang ulit ako So yun, salamat ng marami doon sa tanong. Grabe. Hindi ko in-expect na dito may ma-discover akong bagong function dito sa Canon. Kumbaga tinry ko lang yun Talaga impromptu lang yun. Tapos iniisip ko na siya magma-math error or syntax error. Kasi alam ko, never ko pa na-try na mag-shape solve na gamit yung number. Tapos ayun, nag-work naman pala. And so, tingin ko kasi kung di mo tinanong yung about sa round off, tapos hindi ako nag-discuss about sa round off na yan, calculator, etc. Hindi ko pa di-discover yun. Pero ayan, at least, di ba, kapag pwede na yung Canon version 2, nalalaman ninyo yung malakas na capabilities. So, mahalaga kasi yung kilala nyo rin yung calculator ninyo, no? So yung bali sa review center kasi tawag dito kapag may nalaman ako na tawag dito yung bug ng calculator, kinukwento ko sa kanila yun tapos pinapatry ko talaga sa kanila at nakikita nila ng face to face. So nung kamakailan lang inaasar ko yung yung calculator nila kasi. Hindi kasi pero tawag dito nagbibigay naman rin ako ng
diskarte kung paano wag mangyayari yung ganong bagay sa Karse. Pero may na-discover lang ako na bug ng calculator. Okay. Tapos ayun, gagawin ko, ipapriority ko muna yung nakakanon. After nun, ipapatry ko doon sa Karse. Basta meron ako pinasolve na problem doon. Halos, tawag dito, lahat na nakakanon, tama yung nakuwang sagot. Tapos sa Karse, medyo weird yung pinili. Tapos gulat na gulat yung mga nakakarse doon. Pero let's say, kung Casio yung gamit mo during that time, yung sagot ng Casio, same lang rin doon sa Canon. Kaya nga nawiwirdohan kami kasi aminado naman yung Karse na dahil napaso na yung trademark ng Casio sa circuit, no, sa circuit ng 991ES, pwede nilang kopyahin. Kaya yung internals ng Karse, galing talaga siya sa 991ES ng Casio. Pero naguluhan lang ako doon sa programming. Kasi 'di ba kung galing siya sa 991ES, doon sa problem na 'yon, na kapag nag-ship solve ka, dapat pareho sila ng sagot ng Casio. Pero kapag nag-ship solve ka, ang parehas ng sagot si Casio at si Canon sa si Karse, iba yung pinipiling sagot. Pero yun, binibigyan ko naman rin ng diskarte yung estudyante para hindi mangyari yung naglalabas ng weird na sagot. So yun, bali magro-roll call na tayo ulit at okay na tayo for today. So yun, see you sa Lunes, no, para sa natin, face to face. So Evan, Present po, sir. Aaron, Present po. Mark Nathaniel, Present po, sir. Liam Gabriel, Present po. Joseph Miguel, Present po. okay, Gerald Bob, Gerald Bob. Sige, ano na tayo? Move on na tayo. Koji, Present. tapos John Miguel. Po. Okay, so yun ha, Sir, bali may sa question lang po. ay sige. Sa Monday po, dadali na rin po namin yung yung sagot namin dun sa supplementary. Oh, dadalhin nyo. Okay. Yung yung para dito. Iba pa po ayun. yun sa sasagutan natin sa Monday. Iba pa yung sa sasagutan. So yung bali sa Monday, kapag kita natin, magle-lecture ako, magsasagot ako ng problems, and then pagkatapos, ayun, kayo naman, gagawa naman kayo ng seatwork for that day, and